ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, na nasa atin, magagawa din po nating ibigin ang iba. Dakila ang pag-ibig na ito, mga kapatid, makapangyarihan ang pag-ibig na ito, na mahirap mang gawin, pero kapag yung pag-ibig na yan ay makapangyarihan, walang imposible sa Panginoong Diyos. Why does God have Hosea marry Gomer, a prostitute? Ito po, Hosea's life and ministry served not only as a prophet for Israel at that time, but as a reminder today about the consequences of choices, the power of forgiveness, and the importance of virtue. Yung pong kagustuhan ng Diyos, mga kapatid, sa buhay ng propetang ito. Amen. Para mayroon pong magaganap na kapatawaran, pagpapatawad, at restoration sa bayang ng Israel. At makita, mga kapatid, na ang kanyang lingkod ay yung pong maipakita yung kahalagahan, the importance of virtue. Yung kabutihan, mga kapatid, na kahit hindi kaibig-ibig, maiibig mo. Dahil ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga po yung title natin, Love Covers a Multitude of Sin. Kahit na patong-patong, kung siguro sasabihin natin nakakadiri na, pinapangdirian na itong babae, itong asawang ito. Pero hindi. Magagawa ng Diyos na lilinisin ang kanyang anak, ang kanyang asawa. Magagawa ng Diyos na lilinisin, patatawarin, i-restore ang kanyang bayang Israel. Amen. Dahil sa isang tao na kanyang gagamitin. Magagawa ng Diyos, kayang-kaya niya yan, na kahit marumi sa pagkatao niya ang kanyang asawa, pero lilinisin siya ng Diyos ng purong-puro. Kahit pulang-pulang kasalanan, magagawa ng Diyos na papaputiin yun. Amen. Ganon kalaki, ganon kadakila ang Diyos. Yung pag-ibig ng Diyos, dahil ang Diyos ay pag-ibig. At kung sino po yung nakatanggap ng pag-ibig na ito, mga kapatid, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot. Kung ganito po ang ugali ni Prophet Hosea, napupuot siya sa kanyang asawa. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay nasa kanyang puso, buhay, kaluluwa. Kasi priority niya ang Diyos eh. Yung desisyon na sinasabi ko kanina, unang-unang desisyon, love your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Amen. Ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, na nasa atin, magagawa din po nating ibigin ang iba. Dakila ang pag-ibig na ito, mga kapatid, makapangyarihan ang pag-ibig na ito, na mahirap mang gawin, pero kapag yung pag-ibig na yan ay makapangyarihan, walang imposible sa Panginoong Diyos. Kaya magpatawad po tayo. Ayusin po natin, mga kapatid, yung mga gusot. Ayusin mo ang relasyon mo, kapatid, sa iyong asawa man. Yan ay ibinigay ng Diyos para sa iyo. Maging tapat po tayo. God describes a faithful marriage, a faithful husband to an unfaithful wife. Kung may ipapagawa ang Diyos sa atin, mga kapatid, kaya po ba nating sumunod sa Kanya? Dahil Siya po ay Diyos na may likha po ng langit at lupa at walang mahirap po sa atin. Ang ipapagawa po sa atin, hindi po natin makakaya kung wala po ang Diyos
na nagpapatatag, nagpapalakas po sa atin. Amen. Kaya, kung nasa iyo ang pag-ibig ng Diyos, I'm sure na maaayos ang lahat ng anumang problema, anumang gusot. Mayroong pagpapatawad, mayroong reconciliation. The God who have a big heart, He have unfailing love, unending love sa bawat isa. Kaya magpatawad tayo kagaya ng pagpapatawad ng Diyos sa kanyang mga nilikha. Na kahit sila po ay tumalikod sa Diyos, na kahit sila po ay ipinagpalit nila ang kanilang Panginoon, ang Diyos na pumili po sa kanila, pero ang Panginoon hindi po siya napagod. Kung tayo po ay nakakaranas ng kapaguran, manalangin po tayo, hingin po natin sa Panginoong Diyos ang kalakasan para magawa po natin, masunod po natin ang Kanya pong ipinapagawa sa atin. Ang lakas ng Diyos ay sapat na, mga kapatid. Sa panahon na tayo po ay parang hindi natin kaya. God is faithful.